ilatag lang muna natin yung backstory, yung pagkaka-arrest nung Friday, January 17 sa Makati ng allegedly sleeper agent, no? Chinese, itong si Deng Yuanqing, at meron daw siyang dalawang Filipino na kasabwat. Abay, nahulihan siya, no, na he was scanning critical infrastructure, no, na tina-target daw niya mga military camps, mga EDCA sites, airports, seaports, fuel depot, pati mga mall. At ang nasabat po sa kanya, meron siyang sasakyan and it's equipped with advanced technology. May global navigation system, satellite system, and other scanning devices capable of ito. Ang kinakatakot nila, capable of creating coordinates. Nakakapagmapa. Taken daw into yung prior incidents na itong napakalaking issue ni Alice Guo na sinabi din allegedly is a Chinese spy. Dahil peke yung kanyang birth certificate, pagkakakuha, could be authentic but fraudulently acquired through late registration. And more recently, yung 5 submersible drones na nakuha na po in the possession of our Philippine Navy. Ang tanong po natin, Senator, bakit nga po yung Anti-Espionage Act, Commonwealth Act 616, enacted in 1941 pa, Pat P. Yeah. 1941 pa. How come 2025 na po ay wala pa pong, hindi pa in keeping with the times? Yeah, marami tayong batas na gano'n na dapat antiquated na pero nakakaligtaan. At parang nagigising lang tayo pag nababahala dahil may mga ganyan mga pangyayari. No? Tama, pero actually marami na rin nakapag-file ng mga bills para i-amendahan yung Commonwealth Act 616 kasi nga masyadong luma na at hindi na attune ika nga sa time natin ngayon. Katunayan, yung Commonwealth Act na yan, di ba, hindi lang Pilipinas ang involved, parang crime na rin yan against the United States of America. And rightly so, dahil nga Commonwealth Act at 1941 pa ito. So kailangan talagang mai-fast track. Tama yung panawagan ng National Security Council na kailangang magsabatas na ng amendment ng 616. So, Senator Ping, yung mga nakikita mo sa pagbalik nyo po sa sa Senado. Oy, nagmamanifest na syempre, tayo. money first. Hindi. Senator Ping, kasi nga kayo po, no, I don't want to use that word, but for lack of parang kayo pagdating sa ganito sa mga security, syempre praning kayo dahil po kayo ay galing PNP chief po dati. So itong mga security na ito, nakakabahala na ho ba talaga? Isolated case ba ito sa paghuli ng Chinese na espiyas, yung sleeper agent na sinasabi? Do you think he's working alone? Or do you think it's a grander scheme na talagang we should really be paranoid already? We should really be more alert and more circumspect pagdating po sa ganito? I would not like to think na isolated case ito. Ito lamang yung nahuli. Pero I think marami pa dyan na mga espiya na nakakalat. No? And alam mo, normal naman yan kasi talaga naman meron laging third country operation ang iba't ibang bansa through their embassies. Ang pinaka-cover nila talaga, tayo ganun din ang ginagawa natin Yung ating mga embassies sa iba't ibang panig ng daigdig, meron tayong mga defense attaché, di ba? Police attaché, na kung saan, kasama sa job description nila, although palihim, yung mag-espiya para sa national interest din natin. So, ganun din ang ibang bansa at hindi natin sila binibigyan ng sisi rin, although lookout nila pagka nahuli sila tulad ng ganyan. Yung mga nag-establish ng grid coordinates, dapat talaga masusi yung pag-iimbisa na gawin ng ating intelligence community, ng NBI, lahat ng law enforcement agencies. Sa kabilang dako, sa legislation, kailangan talaga mapamadali at masusi. Alam mo yung parusa, pwede nga probation kasi 6 months, 1 day hanggang 6 years. Ang sabi ng mga abogado, prison correctional, yun ang katumbas. So napakababa at may mga panukalang batas na para itaas yung penalty dito hanggang reclusion perpetua. Okay. Hindi ko alam. And of course, knowing you, naaral mo na itong pagkaka-aresto dito kay Deng Yuanqing, na graduate daw to and controlled and operated by the People's Liberation Army.
married to a Filipina, 5 taon na daw dito 10 pa nga sa daw Pilipinas. eh. 10 na daw, 10 Ah, taon talaga? daw. Oo, nabasa So, ko. 5 or 10 years na nandito sa Pilipinas. At, ito ba, would you think na ito ay state-sponsored talaga ng China? Or could it be na also ito ay mercenary? Alam mo yung mga bayaran? Highest bidder. Di ba? oo. Mangangalap siya ng ganitong sensitive information and then he sells Ibebenta it, no? to the highest bidder, oo. Oo. What do you think, Kung Senator? establisadong PLA, state-sponsored yan. Kasi I remember a few years back, meron nakapagbigay sa akin ng information din at naihayag ko rin ito noon na may mga sleeper agents ang nakakalat dito galing sa bansang China. Dahil nga doon sa usaping West Philippine Sea at ito'y nadagdagan pa dahil di ba nagdagdag tayo ng mga EDCA sites at karamihan nito nasa Northern Luzon. So, natural lamang ang reaksyon ng bansang China rito, matiktikan din nila yung Pilipinas kung ano yung plano kung sakali magkaroon ng invasion halimbawa sa Taiwan. Kasi ang pinuna ko nga noon dahil bakit ang EDCA sites na dinagdag natin, I think 4 yung huling-huli panahon ni President Marcos na karamihan nasa Northern Luzon. Kaharap ng So, Taiwan. ang suggestion ko nga okay, kung Northern Luzon, bakit hindi rin tayo magtalaga ng EDCA site sa Pag-asa Island para maprotektahan naman yung sa atin? Kasi kung Northern Luzon, medyo apparent na ang purpose nito, maging staging area kung sakaling magkaroon ng invasion sa Taiwan, gagawing staging area yung mga EDCA sites na nasa Northern Luzon kasi yun ang malapit sa bansang Taiwan. And yung US Congress, noon din mga panahon na yon, nag-legislate sila na nagtalaga sila ng, I think, ang binigay sa Taiwan, $8 billion. Tapos ang binigay sa Pilipinas, $500 million. Layo Ang naman. risk na hinaharap natin, halos na-approximate na yung risk na hinaharap naman ng Taiwan. So sabi ko, okay, maraming salamat sa $500 million na pinagkaloob nyo sa Pilipinas. Parang military assistance ito eh. Pero parang hindi naman yata commensurate do sa risk na hinaharap na ng Pilipinas dahil din sa pakikisama sa Estados Unidos. Let's get together. Sunday 25. Sunday 25.